believers. Yan, sabi niyo nga, the judgment of believers. Yan. Maybe yung iba sa inyo isipin, Kristiyano na tayo, Pastor, bakit kailangan pa tayong i-judge? Bakit kailangan pa tayong humarap sa Judgment Day? Di ba yung haharap lang yung mga hindi Christian? No? Ayun pala, kasali rin pala tayo. Haharap din pala tayo. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Para sa ganon, aware tayo kung ano ang ating magiging pananagutan bilang isang Kristiyano. Hindi po natin masasabi na pag Kristyan na tayo, wala na tayong pananagutan. Pwede na tayo maging sitting pretty o magbuhay na parang paisi-isi. No, hindi po. Kasi meron tayong judgment seat of Christ o pagharap sa Panginoon bilang mananampalataya. As Christians, no? As Christians. So 2 Corinthians 5, verse 10. Yan po yung ating Bible text. Ang sabi po riyan, sabay-sabay po, pwede nating basahin. Ayan sa screen. 1, 2, ready? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he has done, whether good or bad. Ayan. Sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, tayo raw pong lahat na Kristiyano, born again, believers, o mga tumanggap sa Panginoon, ay haharap sa Diyos isang araw. At tayo ay magbibigay ng sulit sa ating mga ginawa sa buhay. Ginawa sa katawan, o habang nasa lupa pa tayo, whether it is good or it is bad. Ayan, dalawa lang naman ang pwedeng gawin natin sa buhay natin. Good or bad. Amen po ba? Sabihin nyo nga, good and bad. Ayan. Of course, pagka wala ka pa sa Panginoon, hindi ka pa Kristiyano, mas malamang yung bad kaysa good. Pero, nung tayo naging Kristiyano, hindi ibig sabihin, perfect na tayo. Na puro good na lang lahat ng nagagawa natin. Meron ba sa inyo dito na hindi na nagkakamali? Hindi na nakakagawa ng kasalanan? Wala, no? Tayong lahat, we are all sinners. Though we are forgiven by Christ, but there are times also, nagkakamali pa rin tayo at nagkakasala pa rin tayo. At kaya nga binigyan ng Diyos tayo ng promise na kung tayo magkasala, lumapit tayo sa Panginoon at humingi ng tawad. Kasi hindi pa po tayo magiging perfecto habang tayo nandito sa lupa. Ayan. Hanggat buhay tayo, hindi po tayo maging perfect. Ang perfect lang na nabuhay dito sa lupa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang sinless and perfect. Kaya't siya po ang ating Lord and Savior. Ayan. So sabing ganon, the Bible teaches that believers will someday have to give an account. Yan po at the judgment seat of Christ for all deeds done in the body according or whether good or bad. Yan po yung sabi ng ating binasang verse, no? Tungkol po sa judgment of believers, meron tayong titingnan na 9 facts that we should keep in mind in the judgment of believers. So mga siyam na bagay na paalala sa atin para sa ganon aware tayo na meron palang judgment day para sa mga Christians. No? Okay, 9 facts. Number 1, sabing ganon, all Christians will be subject to judgment and there will be no exemptions. Ayan. Dito raw po sinasabi na lahat, sabi nga natin lahat. So pag sinabing lahat, kasama tayo, kasama yung mga nasa ibang bansa, kasama yung nasa buong mundo, na lahat ng Christians. No? Whether kahit saan lugar man sila nandoon, all Christians will be subject to judgment and there will be no exemption. So sabi mo sa iyong katabi, hindi ka exempted. Kasali tayong lahat, no? Maging bata ka man, teenager ka man, middle age ka man,
o kaya senior citizen ka man, lahat tayo kasama. Wala daw pong exemption. Walang exempted. Walang palakasan kay Lord. Alam niyo ba yon? Hello? Dito lang sa mundo yung may palakasan. Kapag meron kang pera, pwede mong bayaran. Pwede mong suhulan. At i-exempt ka na. Sa Panginoon, pag sinabing all, wala pong exemption yan. Sa Romans 12, makikita kasi po natin, Romans 14 rather, verse 12, ang sabi po sa King James Version, "So then every one of us shall give account of himself to God." Every one of us shall give account of himself to God. Ayun, ano ba yung ibibigay natin ng sulit sa Panginoon? From the moment na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, kailangan naalala nyo yun. Anong taon? Anong buwan? Yung petsa, okay lang, makalimutan nyo. Pero mahalaga yung buwan at taon. Aware dapat kayo, alam dapat ninyo kung kailan kayo na born again. Kung pwede nyong ilista yan sa kalendaryo, wag sa kalendaryo, nawawala pala yung kalendaryo. Sa mga cellphone nyo, ilagay ninyo yung spiritual birthday nyo, kailan kayo tumanggap sa Panginoon. Kung naalala nyo rin yung baptism nyo, water baptism, kailan kayo nabaptize, that is a reminder for us na nung araw na yon, isinorender natin yung buhay natin sa Panginoon. Ang tandaan nyo, simula sa araw na yon, meron na pong tinatawag na pag-record sa langit sa ating buhay araw-araw. So from that time on, naka-record po yung ating mga buhay, yung ating mga ginagawa, mga sinasabi, yung ating activities, yung ating nasa puso, bakit natin ginagawa ito, yung ating pag-uugali, karakter. So lahat po yan ay naka-account, nakasulat sa aklat ng Panginoon. So sabi ganoon, lahat tayo, every one of us shall give account of himself to God. Meron ba kasing Kristiyano na pagkatapos tumanggap sa Panginoon, parang easy-easy na lang ang buhay. Wala nang gagawin. Wala nang pananagutan o wala nang, parang carefree ang pakiramdam. Hindi po tayo pwedeng maging carefree bilang mga Kristiyano. Andiyan ba kayo? Hello? Kailangan, alam natin, meron tayong accountability sa Panginoon. That one day, we will face God and give an account of our life. Dito naman po sa 1 Corinthians 3:12 to 15, ayan, merong magandang binanggit dito si Paul, no? Yeah, medyo mahaba yan, pero basahin natin isa-isa. 1 to ready. If anyone builds on this foundation, using gold, silver, costly stones, wood, hay, it will reveal with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned, the builder Ayan. Excuse me po. Ayan, sabi diyan, ginamit daw ni Paul yung construction metaphor. Gumamit si Paul ng halimbawa sa isang construction, no? O yung mga nagko-construct para i-describe yung final judgment ng isang believer, mananampalataya sa kanyang buhay, no? Ine-emphasize ni Paul dito na dapat ang pundasyon ng ating buhay ay wala iba kundi si Jesus Christ. Sabi niyo, Jesus Christ. Jesus Christ must be the foundation of our faith, of our life, of our being. No? Siya yung ating pundasyon. And the quality of works will be tested by fire. Na yung ating buhay ay dadaan yung mga actions natin, words, yung mga life natin, dadaan siya sa testing o pagsubok
at ang testing ay by fire, sa apoy. Ang sabing ganon, sa Corinthians na binasa natin, kung meron daw nagbibuild ng foundation, gumagamit ng ginto, pilak, no, mamahaling bato, kahoy, hay or straw. Ano ba yung hay or straw? Yung parang dayami, no? O kaya yung straw. At sa araw lang yon na Judgment Day o Bema Seat of Christ, makikita kung anong klase yung ating pundasyon. Ito ba ay pag dumaan sa apoy ay papasa o pag dumaan sa apoy masusunog. Ayan. Sabing ganon, kapag ito ay pumasa at ibig sabihin pagdaan sa apoy, okay, pasado, ang magiging resulta po ay bibigyan tayo ng Diyos ng reward. Sabihin niyo, reward. Yan. Sinong gusto ng reward? Amen? Gusto natin ng reward. Tayo po ay masaya kapag sinabing may reward, may award, mayroong medals, mayroong honor, mayroong recognition. Yung mga anak natin, mga estudyante, di ba? Talagang pinupursige natin mag-aral mabuti para mataas ang grade, para maging honor. Yun lang honor, yun lang recognition ng school. Sobrang saya na tayo. How much more? Pagdating sa langit, kung bibigyan tayo ng reward ng Panginoon, mas lalong masaya tayo. Amen po ba? Ayan. So pag pumasa at lumampas sa apoy, hindi nasunog, merong reward. Pero pag nasunog daw, sa testing, magkakaroon tayong tinatawag na loss. Sabi niyo, loss. Ano yung loss? Pagkawala. No? Ano pa? Pag sinabing loss, parang nawalan ka. Nasayang. No? Hindi nagkaroon ng reward. No? Pero, hindi affected yung salvation natin. Yun ang maganda. Sabi nyo, hindi affected yung salvation natin. Ayan. Save ka pa rin naman. Kaya lang, meron kang loss sa heaven. No? Mangyayari noon, pag nakita mo yung iba, pumasa, para lang yung sa exam, sa school ba? Anong pakiramdam kapag yung iba'y pumasa, masayang-masaya, tapos ikaw bumagsak? Anong pakiramdam? Malungkot, di ba? Minsan may pagkaingit tayo, sabi na, ako rin pumasa. So mararamdaman po yan pagdating ng Judgment Day. Kapag hindi pumasa yung tinesting sa atin. Makita natin yung iba masayang-masaya, tatanggap ng reward. Tayo naman, nagmumokmok sa isang tabi. Wala tayong reward. Kasi hindi pala pumasa. Kaya, ito po yung senaryo pagdating ng panahon na yon. So number 1 pa lang yan, no? All Christian will be subject to judgment and there will be no exemption. Number 2, sabi po, this judgment will occur when Christ return for His church. Yan. Mangyayari po ito hindi ngayon, hindi bukas, hindi sa kinabukasan, kundi pagbalik ng Panginoon para kunin ang kanyang church. No? When Christ returns for His church. Sa John 14 verse 3, may promise si Lord sa atin bago siya umakyat ng langit. Ang sabi niya, basahin po natin sabay-sabay. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you with me, and you also may be where I am. Sabi ng Panginoon, ako ay aalis para ipaghanda kayo ng isang lugar. Ano po yung lugar na yon? Yun po yung sa langit. Yung ating titirhan. Yung ating destinasyon. At sabi ng Panginoon, babalik ako sa inyo at kukunin ko kayo at makakasama nyo na ako. Kahit saan ako nandoon, magkasama na tayo. Sino po ang gusto nun? Amen. Napakaganda pangako ng Diyos sa atin. Na kaya tayo naglilingkod sa Kanya, kaya tayo nagpapatuloy sa pananampalatayang Kristiyano sapagkat isang araw, babalikan tayo ng Panginoon. Kung tayo ay tapat at nagpapatuloy
Kung tayo ay naglilingkod sa Diyos sa habang buhay natin, babalikan tayo ng Diyos at kukunin niya tayo at kakasamahin sa kanyang kaharian. Yan yung dahilan kaya po tayo ay nagiging faithful. Sabi niyo, faithful. Kaya tayo nagtatapat, nagpapatuloy. Kaya tayo ay nagtitiis. Sabi nga, kahit na mahirap ang buhay. Kahit na maraming problema, pagsubok, kahit na maraming hadlang ang kaaway. Hindi tayo sumusuko kasi alam natin meron tayong Diyos na babalik sa atin isang araw. Amen po ba? At dahil doon, patuloy tayo sa ating Panginoon. Pangatlo, sabi po, tandaan natin that the judge is Jesus Christ. No, ang magbibigay po ng hatol sa atin o ng judgment ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ Himself. Ang sabi po ng John 5 verse 22, basahin po natin sabay-sabay. For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. No? For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Sinasabi po dyan na ang God the Father, ang Ama sa langit, ay hindi maghahatol sa atin. Hindi siya yung magja-judge sa atin kasi ibinigay niya ang karapatan, authority to judge us sa ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ is our judge, no? Kaya tanda natin, aharap tayo kay Jesus, hindi sa Ama. Ang magbibigay ng judgment o ng reward o ng pagka-loss sa atin ay walang iba kundi si Jesus Himself. The number 4, sabi po dyan, the Bible speaks of believers' judgment as something solemn and serious. Solemn and serious. Especially since it includes the possibility of damage or loss. No? Of being ashamed before Him at His coming, and of burning one's whole life's work. The believer's judgment, however, will not involve a declaration of condemnation by God. So ito po yun, no? Sabi, itong ating pagharap sa Panginoon ay solemn and serious. Sabi niyo, solemn and serious. Ayan. Ano po siya? Hindi siya laro, hindi siya biro-biro, hindi po siya something na i-take natin very lightly. So ito po yung serious na bagay, no? At sabi, bakit siya tinawag na solemn and serious? Kasi mayroong posibilidad na meron pong makikita tayong damage or loss. Sabi nyo, damage or loss. Ayun nga po, pag dumaan sa apoy, yung ating mga ginawa sa buhay, sa mundong ito, at nasunog lahat yon, damage and loss ang kapalit po nun. Sabihin na sayang lahat ng pagod natin, ng hirap natin, ng oras natin, ng pera natin, lahat nasunog. Alam niyo naman, kapag nasunugan, di ba? Literal na nasunugan. Pag yung bahay ay napakaganda, kahit anong mansyon, pag nasunog, pagkatapos ng sunog, abo na lang yun. Wala nang pakinabang. So, ang buhay natin, evaluate natin. Ang buhay kaya natin ngayon, dito sa mundo, sa inyong tingin, pag dinaan sa apoy ng Panginoon, meron kayang matitira, nabibigyan tayo ng reward? O sa tingin nyo, pag dumaan tayo sa apoy, yung buhay natin ay sinubok ng apoy, ano kaya? Masusunog lahat? O may matitira? O mayroong reward tayo na naghihintay? Yan po ang mangyayari pagharap natin sa Panginoon. Kaya, it is also good for us to sometimes isip-isipin natin yung buhay natin sa mundong ito. Hindi lang tayo nabubuhay para huminga, para mabuhay lang. May purpose ang Diyos sa atin. Gusto ng Diyos tayo ay maglingkod sa Kanya. Gusto ng Diyos tayo ay nagpapatuloy sa Kanya. At yung ating buhay na nasa Kanya ay Kanya pong bibigyan ng reward balang araw.
Amen. Ayan. Kaya, maging motivation po natin ito para maging faithful tayo sa Panginoon. Magtapat tayo, maging consistent tayo, tuloy-tuloy. Huwag po tayong maging, tawag ito, easy-going lamang na Christian. No? Kasi, pagka yun po ang ating pananaw, na pa-easy-easy lang tayo, mas malamang, masusunog lahat ng ating ginawa pag ito'y dumaan sa apoy. Kaya, let us remember, meron pong shame na sabi dyan, ay pwedeng mangyari. No? Burning of one's whole life's work. Imagine mo yun. Yung ang iba na nasunugan, di ba, sasabihin. Yung mga OFW, nagpatayo ng bahay na malaki. Meron ako nakakita sa Facebook na pinaghirapan niya buong buhay. Seaman siya, talagang nag-ipon siya, nagpatay sa magandang bahay sa isang iglap. Sunog yung bahay. O kaya naman sa lindol, di ba? Kahit anong ganda, anong yaman mo, anong ari-arian mo, pag isang iglap, lumindol ng malakas, nag-collapse, tapos, wala ka na. Ganon ang senaryo kapag ka po tayo humarap sa Panginoon na yung ating buhay dito sa lupa is like an investment. Para itong nag-iipon tayo. Kaya nga sabi sa Bible, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Yung kayamanang hindi nananakaw, hindi nasisira, at hindi rin kinakalawang. Kaya yung buhay natin para po siyang investment sa langit. No? Kaya every day we live, every day we wake up, at araw-araw nating ginagampanan yung ating buhay dito sa lupa, nagkakaroon po yan ng effect sa langit. Naka-record yung ating mga activities sa heaven. So, siguro pagdating na araw, titignan ng Diyos ano ang ating malaking part ng buhay na pinaglaanan. Are we investing in the heavenly things, spiritual things, o ang ating pong buhay ay naaksaya o nagamit sa mga bagay lang ng sanlibutan? Those are the things that we need to consider, mga kapatid. Ano ba yung ating buhay? Saan ba nakatuon? Saan ba nakapokus? Sa Diyos ba? Sa gawain ng Diyos? Sa mga bagay ng Diyos? O sa mga bagay ng sanlibutan? Sa pansarili lang natin na kagustuhan? O sa ating lang mga ambisyon? O sa ating mga personal interest lang? Ayan. So, it's also high time to evaluate our life, mga kapatid. Dahil darating ang araw, yan po yung pupuntahan natin pagdating sa langit, no? Sabi po, ano na tayo? Hindi. Meron pala tayong verse dyan. Sa 2 John, verse 8. Ayan, basahin po natin sabay-sabay. Watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. Maganda yung paalala yan ni Apostle John. No? Si Apostol Juan, sabi niya, watch yourselves, bantayan niyo yung sarili. Para sa ganon, hindi mawala yung inyong pinaghirapan, yung inyong pinagpagalan, para hindi masayang yung inyong buhay dito sa mundong ito. At para rin magkaroon kayo ng gantimpala sa langit. Amen po ba? Reward in heaven. So, maging mapagbantay tayo. Sa 1 John 2:28, meron din pong paalala si Apostle John. Basahin natin sabay-sabay. And now, little children, remain in Him, so that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Manatili raw po tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumayo, huwag tayong mag-backslide, huwag tayong manlamig sa pananampalataya. Nang sa ganon, sabi po, kapag nag-appear ang Panginoon, dumating siya, bumalik siya, tayo po ay nakaredy. Tayo po ay
nagpapatuloy. Tayo po ay dadatnan ng Panginoon na faithful. Sabihin niyo, faithful. Ayan, nagtatapat sa Panginoon, no? Number 5 na po tayo. Number 5, sabi, everything will be manifested or will be manifest. Tapos the word panero sa 2 Corinthians 5:10 po yan, means to be manifest openly or publicly. Hence, God will examine and openly reveal in its true reality. Ayan. Sabi dyan po, everything will be manifest. Lahat daw po ay mapapakita. No? The word appear, o panero sa Greek word, ay ibig sabihin to manifest, to be manifest openly or publicly. Ayan, dito sinasabi yung ipapakita ng Diyos. Openly and publicly. Ano-ano po ba yung ipapakita ng Diyos pagdating ng araw sa ating mga buhay? Ayan, tingnan natin. Number 1 is our secret acts. Sabi niyo, secret acts. Yung mga nakatago nating mga ginawa. Yung walang nakakaalam, tayo lang. Sabi mo sa iyong katabi, may sekreto ka ba? Yan. Kung may sekreto ka, hindi niya alam, pero ang Diyos, alam ng Diyos yan. I-reveal yan one day, no? Sabi ng Mark 4:22, for whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be out in the open. So lahat ng nakatago, lahat ng sekreto, lahat ng hindi mo alam, walang nakakaalam, ikaw lang, malalaman ng lahat yan. Kasi bubuksan ng Panginoon yan. Hello? Andiyan ba kayo? At ipapakita yan sa iyo. Kaya nga, sabing ganon, kung medyo nakakahiya, yung ginawa mo, ay mapapahiya ka talaga dyan. Pag binuksan ng Panginoon yan. Hello? Andiyan ba kayo? So number 1 is our secret acts. No? Number 2, our character. Sabi niyo, character. Yung ating pag-uugali. Ayan. Ano ba yung ugali natin? Tayo ba ay kalmado, mabait? Tayo ba ay pasensyoso? O tayo ay mainitin ang ulo? Andiyan ba kayo? May mainit ang ulo ba dito? Yung mga short-tempered? Madaling magliyab, madaling magalit, mahirap kasi pag nagalit ka, yung iba nagmumura pa eh. Hello, andiyan ba kayo? Pero iba nga, nagiging expression pa yung mura, no? Character po yan. Dadaan yan sa pagsusulit natin sa Panginoon. Ano ba yung mga malabas sa bibig natin? Ano ba yung mga binibitawan natin salita? Nakakapagpalakas ba yan? Nakaka-encourage? O nakakasira ng loob ng ibang tao? Nakaka-uplift o nakaka-downfall sa iba? Yan, sabi pong ganon ng Romans chapter 2 verse 6. Basahin po natin sabay-sabay. God will repay each person according to what they have done. No? Ibabalik ng Panginoon sa atin kung ano po yung ating nangangagawa. No? Sabi nga, kung good, may reward. Kung medyo bad, masusunog. At makakaramdam tayo ng pagkalugi o pagkalos. Para kang nawalan, para kang namatayan, para kang nalugi sa negosyo. Makakaramdam ka ng matinding loss. No? Number 3 na ating bigay sulit is our words. Sabi niyo, words. Our words, no? Sa Matthew 12:36-37, sabi, basahin po natin sabay-sabay. But I say to you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Ayan, yun daw po mga salita na ating binibitiwan, no? Ay magkakaroon po yan ng
tinatawag na pagsusulit. Ayan. Idle words o yung mga minsan biruan, minsan yung, alam nyo yung mga pagmumura, ano pa yung mga idle words, yung mga salita na pangbubuli, yung mga panglalait, yung mga salita na nagbibigay ng negative impact sa ibang tao. No? Ibibigay daw po natin yung account for those words. It can be justified or it can be condemnation. Ayan. Next, ang sabi po, our good works. Sabi nyo, good works. Ayan. So, hindi lang yung character and words, kundi good works din. According to Ephesians 6 verse 8, it says, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Ayan. Bakit nawawala-wala yung screen natin? No? Sabi diyan, ano man daw yung ating ginawa, no? Magbuti man, o lalo na kung mabuti, ito'y tatanggap ng reward sa Panginoon. So, yan, makikita natin, hindi lang yung actions natin, hindi lang yung mali natin ang lalabas yan, pati yung good works natin. Yung mga ginawa nating mabuti sa kapwa, mabuti para sa Panginoon, yung ininvest nating time para sa Diyos, para sa gawain ng Panginoon, good works po yan. Sabi niyo, good works. Yung oras natin sa pagsamba sa Panginoon, good works yan. Yung ating pagbabasa ng Bible, good works yan. Yung ating pagpipray, good works yan. Ano pa? Yung ating pag-attend ng cell group, good works yan. Yung ating pag-join sa mga activities ng church, good works yan. Pagtulong sa kapwa, good works yan. Ano pa? Lahat ng mga bagay na maganda na ginawa natin para sa Panginoon o sa pangalan ng Panginoon, kikilalanin lahat yan ng Diyos at gagantimpalaan. Amen po ba? Ayan. So, let's continue to do good works, mga kapatid. Next is our attitudes. No? Our attitude. Sabi sa Matthew 5:22, basahin natin. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says, you fool, will be liable to the hell of fire. Ayan, ito, matindi po ito, no? Attitudes. Ugali. Ayan. Ang sino man daw nagsasabi o galit sa kanyang kapatid ay liable for judgment. Magkakaroon ng pananagutan. Ano ho? Kapag daw sabi, ininsulto mo ang iyong kapatid, o ang sino man ang ating kapwa, no, pagka insult, belittle, bully, whatever, yung nagpapababa sa isang tao, ay meron daw po ito tinatawag na, ano ngayon? Liability, no? To the council. Ito matindi po. Pag nagsabi daw ang isang tao ng you fool, meron siyang pananagutan mabigat. Ang sabi yan? Liable to the hell of fire. No? Ano ba yung you fool sa Tagalog? Huwag niyo na sabihin. Liable po tayo sa hell. But, yun nga, yung salita na yan, yung, ano yan actually parang pagmumura talaga yan na matindi. Part ng mura yan yung you fool. Iwasan natin. No? Kasi literal na nakalagay yan sa Bible, na kapag yan yung sinabi mo na galit ka sa isang tao, binitiwan mo yung salita na yan, mananagot ka sa Diyos at pwede ka mapunta sa impyerno. Amen ba? Hello? Andiyan pa ba kayo? Mahal niyo pa ba ang Panginoon? Amen. No, next is our motives. Sabi niyo motives. Ano ba yung motive? Yung motive po yung dahilan ng ating action at ng ating words. Ito yung nasa loob natin. Ito yung
motibo natin. Halimbawa, meron ka tinulungan na tao. Ang i-check ng Panginoon doon, bukod sa mabuti ang ginawa mo, ano yung motibo mo? Tumulong ka ba para sumikat ka? Tumulong ka ba para, alam mo yun, bigyan ka ng appreciation o bigyan ka ng, alam mo yun, pagkilala, recognition? Anong dahilan? Ba't ka tumutulong? Anong dahilan? Ba't mo ginagawa yung ginagawa mo? So, yun yung motives na tinatawag. Titingnan daw po ng Panginoon ang mga motibo natin. Sabi dyan sa 1 Corinthians 4:5, basahin po natin sabay-sabay. Therefore, judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. Ayan. Sabi ng Bible, ipapakita ng Diyos ang motibo ng puso natin. Malalaman ng Diyos ang laman ng puso natin. Kasi bilang tao, hindi naman natin nakikita ang motibo ng bawat isa. Amen. Nakikita lang natin yung action. Halimbawa, gumawa ng mabuti, natutuwa tayo. Pero ano ang dahilan? Ba't niya ginawa yun? Yun yung motibo. Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. O kaya gumawa ng masama. No? Bakit niya ginawa yung masama? Ano ang dahilan? Anong motibo niya? Anong nasa puso niya? Ang Diyos ang huhusga nun. Yan sabi dyan, motives, ano? And then next, sabi, God will judge our lack of love. Sabi niyo, lack of love. No? Yung kawalan ng pag-ibig. Pwede bang mawala ng pag-ibig? Pwede, no? In the last days, isa sa warning ng Bible sa atin is yung sa huling panahon, many will grow cold. Marami ang manlalamig. At yung panlalamig na yon, isa sa panlalamig ay yung pag-ibig. Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Kaya marami yung tao na sa huling panahon natin ngayon, in our last days, matamlay na yung pag-ibig. Dati mainit, nagbabago. Kahit na yung pag-ibig sa Diyos, sa Panginoon, napansin nyo ba, nagbabago rin sa tao? Tanda po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig sa atin. Pero ang tao, may tendency magbago sa pag-ibig sa Diyos. May tendency na makalimot, may tendency na magtampo, may tendency na, alam mo yun, sisihin ng Diyos sa hindi magandang nangyari sa kanyang buhay. Merong iba nga, pastor pa yung iba. Pag tumalikod, nagbabackslide, tumatalikod sa Panginoon at sa ministry. Anong tawag po dyan? Yan sa huling panahon, yan yung tinatawag na pagtalikod ng marami. And let us be aware, no? Yung lack of love. Kailangan meron laging pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Amen. Kailangan nananatili yung the love of Jesus. Sabi niyo, love of Jesus. No? Sabi nga yung love of Jesus kasi kahit hindi ka mahal-mahal yung tao, mamahalin natin dahil sa pag-ibig ni Kristo. Yung ayaw nating tao, matatanggap natin dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero kung sa sarili natin, malamang lack of love na tayo. Pero kung sa Diyos tayo magtitiwala, sa Diyos tayo mananangan, at tayo ay kakapit sa Panginoon, siya maglalagay ng pag-ibig sa ating puso. Amen. Bakit? Kasi po, our God is a God of love. God is love. Amen po ba? God is love. Next, our work and ministry. Our work and ministry. Tayo po ay tinawag ng Diyos, sabi ko nga nung una, para maglingkod sa Kanya. Para gumawa para sa Kanyang kaharian. Ang una pong utos ng Diyos, ibahagi ang Kanyang salita, ipangaral, no? Which is evangelization.
which is sharing of the gospel. And then, pangalawa, kapag ka mayroong tumanggap, ating i-disciple, ating tuturuan ng Word of God, ating ipapasok sa cell group natin para matuto, para grow, lumago. Ano pa? Tinuturuan tayo ng Bible na gumawa ng mabuti, to do good works. Tinuturuan tayo ng Bible na magpatuloy, mag-serve in the ministry. No? Mag-serve tayo sa church. Kasi ang church, ginawa ng Diyos para lahat tayo mga anak niya ay mayroong part o bahagi. Inihabi nga yung church sa isang katawan. Di ba? Ang katawan mayroong mata, may ilong, may tenga, may kamay, may paa. Bawat function ng parts of our body, mayroon pong ginagawa yan. No? At ganun din tayo, pinagsama-sama ng Diyos sa church para yung ating mga talents, yung ating mga gifts na bigay ng Diyos ay gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Para magbigay tayo ng papuri, parangal at pasasalamat sa Kanyang banal na pangalan. Para makapag-akay tayo ng kaluluwa at madala natin sa kaharian ng Diyos. At nang sa gayon, meron tayo pong participation, involvement in the body of Christ. Amen po ba? Yun yung layunin ng Diyos. Yun yung plano ng Diyos, kaya niligtas tayo, nilagay tayo sa isang church para po tuloy-tuloy tayo na magamit ng Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Tuloy-tuloy yung growth natin, yung purpose natin. Para pagbalik ni Jesus, at tayo po ay haharap sa Kanya, maganda yung makikita ng Panginoon sa buhay natin. At bibigyan tayo ng Diyos ng rewards. Sabi niyo rewards. No, mga gantimpala, mga rewards from heaven. So, titingnan ni Lord yan, our work and our ministry. Sabi ng 1 Corinthians 3:13, their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Ayan. So, yung alba, nasa ministry tayo, ano yung ginagawa natin sa ministry, no? Hindi lang tayo perform ng perform. Ite-testing niya ng Panginoon. Nasa worship team tayo, nasa women's tayo, nasa men's ministry tayo, nasa couples ministry tayo, ano pa ministry natin? Children's ministry tayo. Lahat po ng yan ng ministry ginagamit ng Panginoon sa church. Lahat din yan ay titignan ng Lord yung ating pong mga ginawa sa ating ministry. Kaya, pag pinag-aralan talaga natin, seryoso yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Hindi lang tayo dapat makontento na uma-attend lang tayo every Sunday. Alam nyo, yun po yung dati nating tradisyon. Nung bago tayo maborn again, maging Christian. Na ang turo sa atin, pumunta ka lang ng linggo ng umaga, tapos na ang iyong obligasyon. Hindi po doon ang tinuturo ng Bible. Tinuturo ng Bible ay ito po, na tayo ay maglingkod sa Diyos. Na ibigay natin ang buhay natin, bigay natin ang talento natin, oras natin, pera natin, bigay natin lahat yan para sa Panginoon. Dahil sa Kanya galing lahat yan. Amen po ba? Buhay at lakas, biyaya, pamilya, trabaho, bigay ng Diyos yan. Kaya kung kinikilala natin siyang Diyos natin, maglilingkod tayo ng tapat sa Kanya at susunod tayo ng tapat. At sa uli, gagantimpalaan tayo ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Ika-anim, sabi po na ika-anim, in the Psalm, the believer will have to give an account of the degree of his faithfulness or unfaithfulness to God, and of his deeds and actions in the light of the grace, opportunity, and misunderstanding made available to him. So, yung sabi po, titingnan din ng Diyos yung faithfulness or unfaithfulness natin. Titingnan ng Diyos kung tapat tayo, tuloy-tuloy, kung tayo consistent, kung tayo hindi nagbabago sa Kanya, hindi nagbabago sa ating service sa Panginoon. Titingnan lahat yan ng Diyos. He will categorize us as faithful or unfaithful.
Depende yan sa performance natin sa buhay. Kapag daw yung deeds of action natin ay tinapat sa light of grace, opportunity, and misunderstanding, kasi lahat yan binibigay ng Diyos sa atin. Opportunity, time, availability. Paano natin ginamit yan? Ginamit ba natin yan for His glory? Para sa Panginoon, sa kalwalhatian niya? Ginamit ba natin yan para makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon? O ginamit lang natin yan para sa personal contentment natin? Personal na kasiyahan lang natin. No? So yun po ang difference niyan. Number 7 po, the believer's bad deeds, when repented, are forgiven. So ito po, may pag-asa eh. Kung tayo nagkakamali, kung tayo may pagkukulang, pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. No? Sabi diyan, believers' bad deeds, when repented of, are forgiven in relation to eternal punishment. Tandaan natin, sabi ng Romans 8:1, there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. So pag tingin mo, nagkamali ka, tingin mo, may pagkukulang ka, tingin mo, mayroon kang kasalanan na nagawa laban sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Sabi na 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. So patatawarin tayo ng Diyos, sabi dyan, no? But they are still taken into account when being judged for recompense. Sabi ng Bible, he that doeth wrong shall receive for the wrong which he had done, and the believer's good deeds and love are remembered. Tinandaan po yan. Hindi nakakalimutan ng Diyos at gagantimpalaan ng Diyos. Sabi ng Ephesians 6:8, whatsoever good thing any man does, the same shall he receive from the Lord. At tandaan natin, lagi yung gawang mabuti, yung tama at katanggap-tanggap sa Diyos, laging may gantimpala. No? Next, number 8 is, the specific result of believers' judgment will be varied. There will be either the gain or the loss of joy, divine approval, task, and authority, position, rewards, and honor. So, dyan daw po magbabari yan, no? Either joy or loss. So, dalawa lang pala yung mangyayari pag harap natin sa judgment seat of Christ. Either we will be extremely happy, joyful, masaya kasi gagantimpalaan tayo ng Diyos sa ating buhay. Or magiging sad tayo dahil maraming mawawala sa atin na ginawa natin dito sa lupa. And 9, last, sabi number 9, the anticipation of Christian judgment to come should perfect in him or in her the fear of the Lord and cause him to be sober, to watch and pray, to live in holy conduct and godliness, and to show mercy and kindness to all. So, damang napaalalahanan tayo nito, yamang pinag-aralan natin ito, no? I-anticipate po natin na maging, ano po tayo, mamuhay na may takot sa Diyos, no? Live in the fear of the Lord, maging watchful tayo and prayerful. Sabihin, nagbabantay tayo sa ating sarili, sa ating pamumuhay. Tinitingnan natin kung tayo ba'y sumusunod sa pamantayan ng Diyos, sa Kanyang salita. Namumuhay ba tayo na mayroong kabanalan? At nagpapakita ba tayo ng awa at habag, kabutihan at kagandahang loob sa ibang tao? Ito po yung paalala natin sapagkat darating ang araw, gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng ginawa natin sa Kanyang pangalan. Amen po ba? Amen? Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. Let us all stand in the presence of the Lord. And I hope meron tayong natutunan na aral mula sa salita ng Diyos sa umagang ito.